Hello guys, nandito na naman ako. Siyempre, ito isang mabilisan lang at pag-usapan natin itong si Trojan Horse again. What the heck? Aking napag-alaman na itong si Mr. 1 million%. Si Mr. 1 million%, ang hinayupak na yan, ito pala yan, no? Isa pala ito sa miyembro ng committee ng itong House Committee on Aquaculture and Fisheries Resources. Ito yung committee na siyang gumagawa ng mga policies about sa about sa fishing natin, sa fishing industry natin. Guys, ano ang kinalaman nitong aking anong ikalaman nito i-discuss kung maigsian at mabilisan lang sa inyo, Abay, simple lang naman, guys. Habang siya ay nakaupo sa Congress na meron siyang posisyon sa committee na ito ng aquaculture, ang pamilya nila na may kumpanya ng pangingisda, yung tinatawag na Trans-Pacific Journey Fishing Corporation o yung TBJ, syempre, nasa industriya ng pangingisda, maliwanag na conflict of interest. Ang tanong, sa kapal ng mukha ni Toby, bakit ayaw niya mag-resign? Habang sila ang gumagawa ng polisiya, kasama siya sa gumagawa ng policy sa Congress, na para sundin ng mga negosyanteng mangingisda kung saan isa ang kanilang kumpanya sa nakikinabang ng gusto sa pag-upo niya sa posisyon na yon, sapagkat guys maliwanag na ang number 1 na pagdating sa importer ng mga galunggong, pagdating sa pangisdaan, ay walang iba kundi itong TPJ. Itong kumpanya nitong sila, ito nga si Mr. 1 million%. Di ba? Isipin mo, siya yung may pinakamalaki nitong 2024 and 2025, sila yung may pinakamalaking import ng galunggong. Syempre naman, nakaupo si Toby. Hala, sasabihin doon sa ibang mga fisherman, wag kayo, kailangan ganito lang ang inyong ganito lang ang inyong uhulihin Otherwise, magkakaproblema kayo sa akin. Kumbaga, magbabase na lang tayo sa ugali nitong si Toby Chanko. Ito ay abusado. No? So 100%, 1 million% din nakakasiguro ako, inaabuso nito yung posisyon nito sa Kongreso. Ang tanong, bakit ka nananatili? Ang kapal ng mukha, may conflict of interest yan. Aba, Mr. Trojan Horse, Mr. 1 million%. Bawasan mo naman ang kapal ng mukha mo. Ang dami mo ng kakapalan ng mukha. Isipin mo, pati pala sa negosyong ito, talagang ayaw mo pang bumitiw sa posisyon mo. Kung maliwanag na conflict of interest yan, tapos pagdating sa flood control, yung lugar mo ang binabaha, ang hilig mong mambato. Ibang klase ka talaga, Mr. 1 million%. 1 million% kang may sapak na hinayupa ka. Baka gusto mong bumaba na dyan at bawasan niyang kakapalan ng mukha mo, Mr. Toby Chanko, na walang ginawa kundi ang magturo at iiwas ang sarili. Ina mo ka? Ikaw naman pala itong pagkadami-daming anomalya. Ngayon, tatanggi mo, sasabihin mo, walang conflict of interest or wala kang kinalaman. Paano mawawala? Ikaw ang isa ka sa gumagawa ng polisiya, bobo. Ikaw ang isa ka sa gumagawa ng policies patungkol sa pangisdaan. O, di ba? At kayo rin ang nagko-control ng prangkisa niyan, siyempre. What the heck? Tapos sino ba ang nag-a-approve ng importation quantity niyan? Di ba kayo rin, Kongreso? Kayo ang nagtatalaga itong committee ninyo? Teko, kaya parang prangkisa yan ganun rin yan, parang prangkisa. So pati yung quantity o volume ng pwedeng aangkatin ng bawat mga kumpanya o nang i-import, sila rin ang nagdidesisyon. At ang pinakamay malaking inaangkat, pinakamay malaking numero o karapatan na angkatin, walang iba kundi itong TPJ, kumpanya ng pamilya nito ni Mr. 1 million%. O di ba ang kapalang? Aba, Mr. Toby Chanko. Bawasan mo ang kakapalan ng mukha mo.
Sipin mo, intindihin mo naman yung mga taga Nabotas. Ang tagal nyo na dyan. Hanggang ngayon, baku-baku ang kalsada dyan. Sa tagal nyo nang nakaupo dyan, hanggang ngayon, hindi maresolba ang baha dyan. Kahit na ikaw ay umaabot na sa 4.7 billion. Ang project na nakukuha mo na dyan, 4.7 billion. Para sa flood control alone, hanggang ngayon, baha pa rin. What the heck? Wag mo nang gayahin si Pulong, si Iyutman. Talagang hindi na kayang i-break ang record nun. 51 billion sa Davao City lang yon. Wala nang makakatalo pa ron. Yun naman talagang hindi lang yung demonyo, talagang prinsipe yun. No? Habang yung tatay nun, hari ng kademonyohan, tsaka yung kapatid, prinsesa ng impyerno, ikaw, phone. Na mukha. Ang kapal ng mukha mo, baka gusto mo nang bumaba dyan sa posisyon mo dyan sa Committee on Aquaculture ng ng House, no? Grabing tibay ng mukha nito ni Toby. Siyempre, ayaw niyan, kapituko yan. Bakit? Siyempre dahil dahil may anong tawag dito? May koneksyon sa negosyo nila. Iba namin mga congressman, baka naman gusto nyo silipin ito, House Speaker D. Bekenemen, palihog na. Baka naman may mag-privilege speech din dyan at tanungin itong si Mr. 1 million % Trojan horse. Kung bakit nandyan pa siya, sabihan lang ba? Bakit naman kapal ng mukha mo? O diba? What the heck talaga, oh. Yun lang. Sa mga bubundidilis dyan na may sayad, si Trojan horse, ang kapal ng mukha ang hinayupak. Kapito ko sa posisyon, walang hiya. Sa mga bubundidilis dyan at may sayad, ang tatay nyo ay karton, ang tatay nyo ay preso. Manatili kayo mga bobo at may sayad. Sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!